May magandang umaga po. Tayo po'y tumayo lahat. Simulan natin sa panalangin. Tayo po ay tumayo lahat, mga kapatid. Tayo po'y manalangin. Let's pray. Aming Diyos, nakita sa lahat, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos, sa bagay ito pinagkalito sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa presensya po ng bawat isa at sa pag-iingat po sa amin patungo dito sa ibayang panambahan. Dahil po, Panginoon, na kami patuloy na pangunahan at ay namin ng Diyos, banal na Espiritu, ikaw muli magpuspos sa bawat isa sa amin at magbigay po muli ng pangunawa at kaalaman sa pag-aaral ng Diyos. Dalayan po mga kapatiran na marahil ay patungong pa lamang, sila ay pag-ingatan mo Diyos at patnubayan pag-ingatan. Dali na mahusay at ligtas dito sa Covenant House of Diyos. Patawad Panginoon sa mga pagkakasalan na gampanan sa inyong harapan natin dalangin sa Panginoon ng Diyos. At po makakaupo na. So atin po ipagpatuloy ang ating pag-aaral about i-open our understanding or the understanding of the Scripture. So, nandito na po tayo sa huling bahagi ng ating pag-aaral about the understanding of the Scripture. So, last Sunday, ating pong na-discuss, the understanding of Scripture requires us to do our part. Ano? So, we need to do our part. Ano po yun? We must receive, treasure, incline, apply, pray, search, ano? Ang salita ng Diyos. Ano? Yun po yung mga requirements na part na dapat natin gawin for us to be able to understand the Scripture. So now tayo po dumako mga kapatid sa sinasabing mental discipline that will lead to understanding Scripture. Mental discipline. Okay? So yun po yung ibig sabihin, yung mental discipline, yung nasa kaisipan po natin na disiplina to understanding the Scripture. Okay? So, number one din mga kapatid, the ating mental discipline to understand the Scripture is that we need to pray. Ano? Pray. Pray that understanding of the word will come. Ano? In Psalm chapter 119, verse 18. Psalm chapter 119, verse 18. Pakibuksan niyo po yung inyong mga Biblia sa Psalm 119, verse 18. Sabi niyan, mga kapatid, ang isang psalmist, open thou mine eyes, that I may behold wondrous things out of thy law. So, ang panalangin dito mga kapatid is that open the understanding. Marami pong tao kasi mga kapatid, hindi po naiintindihan ang salita ng Diyos or even mga mananampalataya hindi naiintindihan ang salita ng Diyos sapagkat hindi pinapanalangin ang pangunawa. Tama po? Kaya maraming mga tao na wala sa Panginoon ngayon, walang interes sa salita ng Diyos. Mas may interes sa mga makamundong bagay. Tama po? Sapagkat ang salita ng Diyos ay hindi nila unawa. Kaya dito mga kapatid, ang sabi ng psalmist, open thou mine eyes that I may behold. When we say behold, para makita ko ang mga kagilagilalas na mga bagay mula sa iyong salita. Ano, ang isang tao wala sa Panginoon na nakikinig sa atin ngayon na hindi maintindihan kung ano po yung mga kagilagilalas o mga wondrous things na nakikita natin sa salita ng Diyos sapagkat sila po ay bulag pa spiritual. Ano? Hindi naiintindihan kung ano po ang ating tinutukoy. Sa ngayon, mga kapatid, tayo bilang isang mananampalataya rin, may mga mananampalataya din na nagkakaroon din ng pagkukulang pagdating po sa pangunawa sa salita ng Diyos. At isa po ito sa ating mga dapat gampanan as a mental discipline for us to be able to understand the Scripture. Ano? Yan po ay una is we need to pray for understanding. Hindi po tayo basta nagbabasa ng salita ng Diyos just to pin our knowledge
at meron tayong ipupukol, kapag meron tayong nakadebate, kapag meron tayong nakasagupa, hindi po tayo nag-iipon ng kaalaman para lang makipagdebate, sapagkat ang debate ay hindi mo nasasaad sa salita ng Diyos. Pero tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos upang maunawaan pa natin ang gusto at makilala natin ang gusto kung sino ang ating Panginoon, anong kanyang kalooban at anong kanyang plano. Sapagkat sabi ng salita ng Diyos, ang langit at lupa ay lilipas. Ang mga bagay na nandirito sa lupa, sa mundo, ay lilipas. Subalit ang kanyang salita, mananatili. Kaya anuman yung mga kinuhumalingan nating mga bagay, mga kapatid, ang sabi ng salita ng Diyos, iyan ay lilipas. Subalit ang kanyang salita ay hindi lilipas. Kaya hindi pag-aaksaya ng panahon ang pag-aaral ng salita ng Diyos, sapagkat inaaral natin ay yung panghabang buhay na katotohanan. Amen. Oo. Hindi natin ipinipilit to. Bakit? Kasi maniwala sa hindi ang maraming tao, ang salita ng Diyos, ang katotohanan na ito, hindi nagbabago. Oo, maniwala ka sa hindi magbabago. Maniwala ka sa hindi, ang destinasyon ng taong wala sa Panginoon, hindi magbabago. Tama po? So yan po dapat natin gawin as our mental discipline is we need to pray. So before tayo mag-study ng salita ng Diyos, mga kapatid, personally, o sa ating devotion, o sa ating Bible reading, mga kapatid, we need to pray first for understanding. Huwag ka agad buklat, kasi mamaya mabuklat mo dyan and he hung himself. At ibinigtay niya ang kanyang sarili. Hindi natin makikita yung pangunguna ng Panginoon sa atin. So that is our mental discipline number 1. Pray that understanding of the word will come. Pangalawa, mga kapatid, tapos ka na mag-pray. Is we need to read the word. Read the word. Magbasa na tayo. So we will never understand Scripture if we don't read it. 1 Timothy chapter 4, verse 13. 1 Timothy chapter 4, verse 13. Sabi po diyan, mga kapatid. Till I come, give attendance to reading, to exhortation, to doctrine. Yan po sinasabi diyan, Till I come, hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ano po ibig sabihin ng exhortation? Preaching. Yan po isang ibig sabihin. Exhortation. Patuloy tayong mag-aral ng salita ng Diyos. Patuloy tayong magbasa. Hanggang kailan, Pastor? Hanggang kailan? Sabi ng salita ng Diyos, hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. We will read the Word of God. Di, Pastor, dapat 1 hour lang ako magbasa. Hindi nga nakakatapos minsan ng 1 hour Pero sa pag-scroll natin sa ating social media, kahit 2 to 3 hours or whole day pa tayo, hanggang may data, never stop scrolling. Tama? Paulit-ulit naman yung nakikita mo. Tapos pag may magandang memes na walang sense, share. Kahit nonsense. Tama? So, yan po kailangan natin may magawa, mga kapatid. After we pray, that is our mental discipline, we need to read. Read the Word of God. Basahin natin. Now, mga kapatid, hindi natin maintindihan kung hindi natin babasahin ang salita ng Diyos. Kaya maraming tao sinasabi nila, ayaw nila ng salita ng Diyos, pero kung tatanungin mo, bakit mo nasabing ayaw mo ng salita ng Diyos? Nabasa mo na ba ang salita ng Diyos? Kadalasan po, hindi lang sa mga Pilipino, pero sa lahat ng sa katauhan, mahilig tayong pumirma ng mga bagay-bagay, hindi muna natin binabasa. Tama po? Kagaya po na ikwento ko minsan, nung kami po pumirma ng regularization sa trabaho, firma sila ng firma, di sila nagbabasa. So, sabi ko sa HR, teka lang po kasi 3 page po ito basahin ko muna. Okay lang, bigyan niyo po ako ng time. Sige, sabi niya, take your time. Sabi ko kasi, kailangan ko pong maintindihan ano po napapaloob yan sa regularization na yan. Kasi maraming alam lang ng maraming tao, ayon sa kwentong barbero, pag regular ka na, hindi ka na matanggal. Tama? So, basahin ko muna po para ma-inform ako. So, pagkatapos ko sa basahin, naintindihan ko, magkaiba yung kumakalat na kwento sa nakasulat sa pinirmahan namin.
Ano? So, pinirmahan ko pa rin. Bago ko pirmahan, hiningihan ko ng confirmation. Intindi ko talaga. Sabi ko, kailangan ko po maintindihan. Tama ho ba ang aking pangunaway? Ganito, ganyan, ganyan. Tama, sabi ng aming HR. So, nung kami po, yung ako pinatapos ko, marap ako sa mga katrabaho kung kasama ko na regular. Sabi ko sa kanila, nansaya nyo ano? Sabi ko sa kanila, sinira ko yung kanilang kasiyahan for a while. Sabi ko, bakit? Ayos na, regular na tayo eh. Ilang taon ka na? Tinanong ko gano'n. Sabi nung iba, ano na ako, 30 years old. Okay, 30 years old. Ilang taon ka na rito naging casual? Ano ako, 10 years ako naging casual. Sabi niya, ngayon lang ako na regular. So, 30. Pinilang ko. Binasa mo yung pinirma natin? Hindi na. 45 years old, wala ka ng trabaho. Sabi ko sa kanya, bakit? Ganun, regular ako Hindi kayo nagbabasa. Pinirmahan nyo, ibig sabihin, agreement yun. Tapos, ikinalat na nila yun. Tapos, naglapitan sa akin. Sabi ko po, hindi po ako nanginira. Pumunta kayo sa HR, balikan nyo yung pinirmahan nyo. Para maintindihan. Huwag kasi kayo pirma ng pirma. The same with in studying the Word of God, mga kapatid, it is very important for us to understand the Scripture, mga kapatid. Basahin natin. Yes, amen. Huwag lang yung narinig natin, hindi kasi sabi nito ganito. Talaga ba? Inarinig lang naman natin, hindi naman natin nabasa. Tama? Nowadays, pag usaping pananampalataya, marami nagsasabi ganito, ganito lang gawin mo. Huwag ka tumalikod sa iyong pananampalataya, matinding kasalanan yan. Huwag kang magpapalit ng religion, mas ang malaking kasalanan yan. Talaga ba? Yan ba'y nasasaad sa salita ng Diyos? Mga kapatid, mas matimbang ang salita ng Diyos kaysa sa salita ng tao. Nasabi ni Pedro, mga kapatid, kung siya'y naghahayag ng salita ng Diyos sa maraming tao, ang sabi sa kanya ng mga Pariseo, tigil mo yung ginagawa mo, Pedro. Kung hindi, makukulong ka uli. Sabi ni Peter, I ought to obey God rather than men. Mas matimbang ang salita ng Diyos kaysa sa salita ng tao. Ano? So, aking personal na katayuan, wala akong pakialam sa sinasabi ng tao, as though na ang salita ng Diyos ay aking sinusunod at aking pinananampalataya. So, tayo bilang isang mga mananampalataya, hindi po basihan ang pananampalataya natin ng salita ng tao. Ang basihan po ng ating pananampalataya, wala pong iba, kundi ang salita ng Diyos. Kung kaya't napaka-importante po sa atin bilang isang mananampalataya na ang salita ng Diyos ay ating pong aralin at intindihin, sapagkat ito po ang basihan ng ating pananampalataya. Hindi po yung salita ni Pastor, dahil si Pastor po mismo, ang salita lang din po ng Diyos ang kanyang inihahayag sa bawat isa sa atin dito. Ano? Kaya yan po ang pangalawang mental discipline natin, mga kapatid, is we need to read the Word. Bakit po sinabi natin itong mental discipline? Kasi ganito po yan. Nagsisimula po ang lahat ng bagay sa isip. Tama po? Sa isip. Kapag nagsimula po sa ating thoughts, ano po magpuproduce nito? Nakalimutan niyo na yun. It produce action. Ngayon, action produce habits. Habits produce lifestyle. Kaya nagsisimula sa kaisipan, sa ating mental discipline, na kung tayo po'y mananalangin at pagkatapos ay magbabasa ng salita ng Diyos, ito po'y mailalagay sa ating mga aksyon, magiging habit natin at magiging kasanayan na natin sa ating buhay. Kumbaga, kasama na yan sa buhay natin. Parang cellphone, kasama na yan sa buhay natin, tama? Tama po ba? Wala po akong problema sa cellphone kasi ang karamihan sa atin, gamit talaga ang cellphone sa trabaho. Lalo si mama, hindi lang cellphone, pati laptop kasama sa trabaho, dalawa yun, sabay ginagamit. Tama, kaya kasama sa buhay. Pero kung hindi magsisimula sa kaisipan natin, kailangan ko itong gamitin. Hindi yan mailalagay sa iyong buhay. Kaya, it is a mental discipline, mga kapatid,
that will lead to understanding the scripture. We need to read the word. Lagi po natin itong tatandaan mga kapatid, hindi mo maiintindihan ang salita ng Diyos kung hindi mo ito muna babasahin. Tama po? Kahit po sa mga English classes natin noong araw or kahit anong subject natin nung tayo po nag-aaral, pag binabasa natin ang binabasa o sabi ng minsan ang babala ng isang guro na talagang tricky pagdating sa instruction, sasabihin niya, bago kayo mag-start, read the instruction very carefully. Read the instruction very carefully. Diba? Halimbawa, ang sasagutan mo lang ay true or false. May isang tricky strategy dyan. Kung hindi natin iintindihin ang true or false na instruction ng isang tricky na instructor, magkakamali tayo kahit tama ang sagot natin. Usually, sinasabi ng mga teacher, true or false, write T if true. The capital letter T if true. And capital letter F if false. Ang ginawa ng iba na nagsasagot, dahil alam nila na tuwan-tuwa sila, alam ko yung sasagutan, kabisado ko yung sasagutan ko. Ang nilagay niya, small letter T, small letter F. Kaya nung nag-check, kahit tama yung sagot niya, dahil hindi niya inintindi yung instruction na binigay ng isang tricky instructor, mali pa rin siya. Sabi ng teacher ngayon, sinabi ko sa inyo, you need to read the instruction very carefully. Tama po? Naalala ko, nung sa college, mga kapatid, nagkaroon ako ng isang exam doon, finals. Ayaw ko, ba't ganun yung naging estilo ng aking isang professor doon? Finals namin, kahit unawa na namin, kahit wag na kami mag-finals, may grades na kami. Ang instruction niya, put kung ano yung sagot, capital letter mo lang. Kasi ano siya, identification. Tama, identification. Tapos, mayroon siyang tinatawag na mayroong choices, multiple choices pala. May multiple choices, A to D. Ang sabi ng teacher, usually ginagawa, di ba, bilugan, checkan. Ang sabi niya, put the capital letter of your answer before the number. Pero walang guhit yung number before the number, walang guhit. Ang sabi lang na instruction na yun ang gawin. Ngayon, dahil nga madali yung exam niya, ang lahat ng exam niya, mula 1 hanggang 50, puro multiple choice, A to D, ang lahat ng sagot, mula number 1 hanggang 50, letter D lang. Letter D lang talaga. Pero tricky yung instruction. Kailangan mong basahin yung instruction. So, ang instruction, kailangan capital letter. Biri mo, lahat isa lang ang letter, may na-zero pa. May na-zero pa. So, yung oras din ay nag-check kami kasi dahil bilis, ang bilis talaga. Sabi ko, bakit ganito? Lahat letter D. So, binasa ko uli, instruction. Buti tama yung sinunod ko. Sabi ko, bakit lahat letter D and tricky Nag-check kami, sabi nga, nagulat ako may nakasiro. Dahil hindi sinunod yung instruction, ang sabi ng instruction na binigay ng instructor, capital letter. Ang nilagay nila is small letter. E di bagsak pa rin. Tama po? Kaya napaka-importante mga kapatid, basahin din natin. Magbasa tayo. Sa salita ng Diyos, magbasa tayo. Isang dahilan mga kapatid, o isang paraanan niya upang ang ating pananampalataya mas lumawak, mas lumalim, mas tumatag, ay sa pamamagitan ng pagbabasa din ng salita ng Panginoon. Sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, faith cometh from hearing, and hearing by the Word of God. Hindi po magkakaroon ng mas lalong development yung pananampalataya natin without the Word of God. Tama po? Without the Word of God. Hindi po magkakaroon ng paglaon, paglawak, paglago yung ating pananampalataya without carefully studying and understanding the Word of God. Hindi, maintindihan natin na maraming tao ngayon na wala sa Panginoon, hindi nila naiintindihan o wala silang interes sa salita ng Diyos
sapagkat hindi nila naiintindihan pa ang salita ng Diyos. Nandoon sila sa mga bagay na naiintindihan nila, kaya kalakip na ng interest nila. Tama po? Nowadays, napakatindi ng offering ng sanlibutan sa buong mundo ngayon, lalo tigit sa mga kabataan sa panahon natin ngayon. Nandoon na talaga yung kanilang pagkiling sa sanlibutan ngayon. Ano? So, ayan po yung pangalawang mental discipline na siyang magbibigay sa atin ng pangunguna para maintindihan natin ang kanyang salita. Now, pangatlo mga kapatid, is that study the Word. Pastor, magkaiba po ba yung read the Word and study the Word? Yes, magkaiba po. Meron tayong tinatawag na Bible reading. Tama po? Meron po ba kayong ganun Bible reading? Pag sinabi natin Bible reading, maaaring nag-google tayo na basahin natin yung Bible from cover to cover. Tama po? From Genesis to Revelation, babasahin po natin ang salita ng Diyos. Pero ito po'y kaiba mga kapatid sa tinatawag pa natin study or studying the Word. Ano? Ito po'y napapaloob sa good observations, build a solid foundation for understanding the Bible. Ano? Good observation. Iyan na po yung susuriin natin mga kapatid. Ano ba? Bakit ba nasabi ito? Bakit ba ganito? Ano? Tingnan natin 2 Timothy chapter 2 verse 15. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Sabi po diyan mga kapatid, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Nowadays, kapatid, ang dami pong mga tao na nagtuturo ng salita ng Diyos. Tama po? Ang daming mga denominations ang nagtatag ng kani-kanilang mga simbahan at ginagamit ang salita ng Diyos upang ituro, at marami ang nalilibang sa kanila. Now, usually mga kapatid, ito po yung nagiging effective sa mga listener, lalo kapag ang speaker ay magaling na motivational speaker. Tama po? Kahit po tayo ay makinig sa mga, sabi natin hindi preacher, pero mga motivational speaker, minsan may encourage ka rin sa kanila, ang galing nito mag-speech. Ang galing ng speech niya, ang galing ng speak niya, ang galing ng speaker nito Ngayon, yung mga motivational speaker, they use the Word of God, lalo, pero ayon sa kanilang doktrina. So nowadays, mga kapatid, napakarami pong nagkalat ng mga tinatawag na salita ng Diyos na mga false prophets, false preachers, na may dala-dala mga false doctrine and false teaching, na ang tinuturo nila ay yung false Christ at mayroong dala-dalang false salvation. Tama po? Puro mali. Bakit mo natin nasabing mali po? So, parang napaka-judgmental mo naman. Hindi ko po masasabing mali kung hindi ko po nakita ang katotohanan galing sa salita ng Diyos. Bakit po natin nasasabing mali ang mali pagdating sa usaping pananampalataya? Sapagkat sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Maalala ko lang mga kapatid, doon po sa pinagsimulan kong simbahan, somewhere lang dito, malapit lang po dito sa Mambugan. Nagkaroon kami ng isang youth fellowship doon. At habang nag-aantay kami ng oras ng youth fellowship, naglabasan itong ibang mga kabataan mula doon sa auditorium at nagsimulang bumili ng mga makakain doon sa tindahan, malapit lang din sa simbahan. Ngayon, habang sa kanila pamimili, isang grupo sila, may isang grupo din ng mga saksi ang naglapitan sa kanila. Habang ako po'y nakatayo doon sa may gate, yung mga panahon na yun, ako po'y isang youth leader ng simbahan na yun. At ako po'y nakatalaga na speaker sa oras na yun. Ngayon, napansin ko, naglapitan yung mga saksi doon sa mga kabataan na kasama doon sa aming simbahan noon. Maya-maya, nakakita ko, naglapitan sila, lumapit na sila sa akin, nasabi sa akin, Kuya Carl ang tawag pa nila sa akin, hindi Carl mas wapo yung Carl na kilala ko noon. Sabi niya, Kuya Carlo, ano rin pala sila, Christian din pala sila.
Oo, si Jesus Christ din pala tinuturo nila, kaya napakinggan namin. Ito may binigay sa amin, oh. Basahin daw namin, tapos pwede daw tayo mag-join sa kanila. Ha, talaga ba? Sige, akin na yung binigay sa'yo. Ang nakalagay doon, Watchtower Magazine. Magazine. Sige, sabi ko, pasok na tayo sa loob, mag-start tayo, ipapaliwanag ko sa inyo kung sino itong mga to. Ano ho? So sa madalit sabi na ipaliwanag ko po kung sino sila, hindi ko po sila siniraan, ipinaliwanag ko po, pinakilala ko po kung sino sila, at ano ang kanilang tangan-tangan na katuruan base sa salita ng Diyos na aming pinag-aaralan. Ano? Hindi po base sa pakiramdam natin o sa base sa kaisipan natin. Nowadays, mga kapatid, maging aware tayo, may pag-atake ang RCs laban sa mga Baptists. Tayo po'y pinagbibintangang mga Protestante. Nabasa niyo na yun? Ang sabi ko sa nabasa ni Ma'am Ban, sinira niya sa akin, hindi na namin nakita kaya hindi ko nabasa. Nakinig lang ako sa asawa ko. Sabi niya, mark this sa sect. Kasi may mga nakarehistro sa sect na Baptist. Mark nyo ito sa sect. Bible Baptist. Mga Protestante. See? May pagkatanging ganun mga kapatid. Protestante, mga Baptist. Mga kapatid, hindi po tayo Protestante. At yan po yung kaya natin patunayan mula sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So kaya alam natin mga kapatid, yung ating tinitindigan sa ating pananampalataya sapagkat meron po tayong ginagawang pag-aaral sa salita ng Diyos. At ang bawat isa po sa atin dito ay hindi po binabawalang mag-aral ng salita ng Diyos. Hindi po dito sa atin na ang pastor lang ang pwedeng maghawak ng salita ng Diyos. Sa kanila lang yon. Dito sa atin mga kapatid, ang sabi ng salita ng Diyos sa atin mga kapatid is we need to study to show ourselves unapproved unto God. Kaya wag tayong tatamad-tamad. That is our mental discipline. We need to study the Word. Hindi natin pwedeng isisi sa church o sa pastor, bakit hindi ka malabo spiritual? Sapagkat nasa sa iyong kakayanan din mga kapatid, if you are going to study the Word. A good observations build a solid foundation for understanding the Bible. Good observation. See? Ay sabi niya mga kapatid, ano po yung napapaloob dyan? So sa pagdating sa study the Word, we need to observe the content. Magandang aralin po ito para sa mga ibig matuto ng Bible study. Ito po ibabahagi ko sa inyo kung kaya mo pong isulat, kaya mo pong tandaan mo po ito at i-apply mo sa iyong sariling pag-aaral. Study the Word. Napapailalim dyan mga kapatid is that we need to observe the content. The content. Siguro hindi na po sa atin bago yung salitang content. Sapagkat may mga paborito tayo mga vlogger ayon sa content na nilalaman nila. Na pasok sa interest natin. Tama po ba? So observe the content. Now, take the words in their normal, natural, and literal sense. Normal, natural, and literal sense. Wag nating i-spiritualize muna ang salita ng Diyos. Doon muna sa normal, natural, at literal sense. Tignan natin yung content ng nilalaman. Okay? Pangalawa mga kapatid, observe the culture. Ano ba ang kultura nila dyan? So imagine what it meant to the people to whom it was written. Tignan muna natin yung kultura at para kanino ba isinusulat. Yung po yung napakahalaga pagdating po sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi pwedeng apply muna sa atin mga kapatid. I-apply natin sa atin siguro para sa atin, para ka nagbasa ng isang wrong send na message. Halimbawa, may nag-chat sa'yo, sabi,
Kumain ka na mahal, nagulat ka ngayon, kilala mo yung nag-chat sa'yo. Tapos maya-maya, tinanggal. Carl, remove the message. Ba't ni-remove yung message? Tapos maya-maya may kasunod. Kuya, wrong send. Diba? Na wrong send. Parang nagbasa tayo ng mensahe o ng sulatin na hindi naman para sa atin. So, para hindi tayo maligaw ng ganyan, is that we need to observe the culture. Ano? So, imagine what it meant to the people to whom it was written. Kanino ba ito sinusulat? Ano ba kultura ng mga nagsusulat na ito? Ano ba kultura ng mga sinulatan? Ano bang meron sa kanila doon? At sabihin ko sa inyo mga kapatid, ang ganitong paraan ng pag-aaral, medyo matagal siya. Pero, hindi mawawala sa iyo kasi matatanim na sa isip mo. At sa tuwing ikaw mag-aaral ng salita ng Diyos, mababalik mula sa iyong subconscious, maaalala mo, kasi ganito kultura ng mga yan. Tama po? Ganito kasi gawain nila. Para may bakit kaya ganito sila? Sila nag-first fruit, tapos dito nag-first fruit, teka lang, tingnan natin, yan ba ay nasa saan muna? Tingnan muna natin, ano ba yung kultura na yan? Na binigay ng Panginoon sa kanila. Ano ba yung kanilang mga ginagawa? At kanino ba isinulat yung mga yan? Alala niyo isang pag-aaral natin na gano'n? Pangatlo mga kapatid, observation po lahat sa pag-aaral natin, Observe the context. Okay? Observe the context. Context. Consider a verse in light of the surrounding passages. Ang pangkaraniwang Bible na kapatid, walang ganito. Ayan o. Sa akin kasi, naka-divide context by context. Oo. Nakahiwalay, may gabay, pero sa isang pangkaraniwang Biblia, wala. Pero pwede kang magkaroon ng pattern. Now, mga kapatid, in the light of the surrounding context, mga kapatid, tignan natin maigi. Kasi minsan ang nangyayari, in Bible study na kakaroon ng out of context dahil inilalatag kung ano yung gusto niyang mangyari, gusto niyang sabihin, rather than sa sinasabi ng salita ng Diyos. Yun po ay tawag doon ay exegesis. So what we need to do mga kapatid, we need to apply the exegesis, not the exegesis. Okay? So, nandiyan pa kayo? So, yan po, observe the context and consider a verse in light of the surrounding passages. Bakit kaya nasabi ito? Sapagkat ganito, ganyan. Kaya napunta sa ganitong sitwasyon ngayon. Dahil mula nung una pa lang, sinabi ng Panginoon na ganito. Meron tayong makukuha na mga parallel verses mula sa iba't iba na magsusuporta pa doon sa context. Na by doing that, mga kapatid, hindi ka na out of context sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Tama po? Next, mga kapatid, is that we need to observe the comparisons with other scripture. Observe the comparison. Now, sa inyong mga Bible mga kapatid, may makikita kayo din mga kapatid, verses dyan sa ibaba or verses sa gitna. Ang tawag po dyan ay mga cross-parallel. Na verses o mga parallel verses. Yan po ay may mga tinatawag na mga iba mga sinasabi sa ganito. At observe nyo mga kapatid, meron pong mga pattern na letters yan. Now, kapag ang gamit natin mga kapatid, halimbawa, ang ating Bible ay nasa mobile or tablet, wala pong ganyan. Ang meron pong ganyan na may cross-reference or cross-parallel na Bible na gamit sa cellphone at tablet ay yung tinatawag na My Sword. Para My Sword, i-activate lang natin yung cross-parallel or cross-reference sa My Sword natin. Makikita mo yung pattern niya dyan. Pero madadagdagan ng accessories yung online Bible mo. Hindi ko po alam bakit hindi ako makadownload ng My Sword ngayon. Kaya wala na pong My Sword ngayon. Ibang Bible yung gamit ko. Kasi napakagandang application po ng My Sword. Pag kinumpleto mo po siya, abot siya ng 2 gig.
Opo, kinumpleto ko po yun, umabot siya ng tubig. Kasama po dun yung mga ah, geographic proof of the Bible, the existence of God, katotohanan ng salita ng Diyos, scientist that proves that the Bible is true. Napakaganda mga kapatid. At napakadaming references. Ang dami mong babasahin. Pero hindi ko po alam bakit tinanggal ng Play Store. Wala na sa Play Store ngayon. Dati nasa Play Store. Tapos doon ka makakakita ng mga commentaries, ng mga iba-ibang mga klaseng Bible. Meron pa doon Cebuano Bible, meron doon. Bicolano na Bible, meron doon. Yun po yung magandang application pagdating sa cellphone. Pero kung wala ka pong cellphone na gano'n, wala ka app na gano'n, mga kapatid, doon po sa Biblia nyo, makikita niya yung tinatawag mga kapatid na comparison, no? I-compare natin. Ito ba'y nasabi sa ganito? Nasabi sa ganyan? Pwede natin i-halimbawa. Kagaya po ng pagtutokso ni Satan sa Panginoong Kristo, nang dinala siya sa Pinnacle of Temple sa Matthew chapter 4, na may sinabi doon si Satan na sabi niya, hindi pa nasusulat na ang sabi. Isa pong pattern na ibig ko po ibagi sa inyo sa Biblia, ay kapag nakakita kayo dyan ng mga nakasolid na caps lock lahat ng isang phrase, ang ibig sabihin niya mga kapatid, ayan po ay merong inulit yan from the Old Testament. Inulit yan. Kaya po yung phrase doon ni Satan, meron po yun sa Old Testament na nasa Psalm. Pag naka-italics naman po yan, ang tawag po dyan mga kapatid, italics yung nakahiga, nakaganon. Nakakilig. Iba kasing galing mag-italics, pakaliwa. Ganun po italics. Ibig sabihin yan po ay guide to the reader. Pero hindi po siya 100% kasama sa original manuscript. Ang tanong, nagkasala ba yung mga translator? Hindi po sila nagkasala sapagkat hindi nila ginawang parte o hindi nila isinabi o isinabay o idinagdag na ito yung parte ng kanilang pag-translate mula sa original manuscript. Sa halip, ipinaliwanag nila, ayan po ay reader's guide para sa atin. So yan po isang i-observe natin, Observe the comparison with other scripture. Now, scripture is the best interpreter. Scripture interprets scripture. See? Aralin natin maigi kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. Tignan mo maigi, ano kaya ang sinasabi? May sinasabi pa dito sa banda rito. Parehas kaya na sinasabi? Tanungin mo ang scripture. Tanungin natin ang scripture. Now, by doing that, kapatid, ma-enjoy mo yung pag-aaral mo ng salita ng Diyos. Kasi, ang ginagawa mo, naghuhukay ka ng malalim. That is a deep study. Hindi ka lang basta nagbasa lang ng ganon, at least nagbasa. Sabi nila. Talaga ba? At least nagbasa? So, tandaan niyo mga kapatid, observation, build a solid foundation for understanding the Bible. Napakagandang kaugalian niya, observation. So, yan po yung mga bagay na yan, under sa study the word, observation. Observe the content, observe the culture, observe the context, and observe the comparisons. So, para tanungin natin, bakit kaya yan nasabi? So, para kanino kaya yan nasabi? Kanino kaya sinasabi yan? May katotohanan ba na matatagpuan yan? Ano ang itinuturo niyan patungkol sa Panginoong Kristo? Yung mga ganun katanong. Tanungin natin yung salita ng Diyos. Tama po? Kaya marami po walang interest sa pag-aaral ng salita ng Diyos kasi hindi alam saan sisimulan. Hindi alam paano sisimulan. Paano ko kaya sisimulan po? Tama po? So yan po yung mental discipline, We need to pray, that understanding of the Word of God, read the Word, study the Word. Next mga kapatid, malapit na po tayo matapos, Hear the Word. Makinig tayo. Hear the Word.
Hindi po heal the world, ha? Kanta yun ni, Michael Jackson. Yung heal the world. Ito po, hear the word. See? Sabi po diyan mga kapatid, hear the word as it taught by others in Matthew chapter 13, verse 23. Matthew chapter 13, verse 23. Sabi po diyan mga kapatid, but he that received seed into the good ground is he that heareth the word and understandeth it, which also beareth fruit, and bringeth forth some 100-fold, and some 60, some 30. See mga kapatid, hear the word as it is taught by others. Let's just say kapatid, Pastor, hindi ko pa talaga masyadong magets kung paano po yung paraan na to study the Word of God, but I'm trying my best. So you need to hear the word. Kasi sabi ng salita ng Diyos mga kapatid, but he that receiveth seed in a good ground is he that heareth the word. Nakikinig ng salita ng Diyos. Yung mga taong nakatanggap ng mahusay na mensahe sa kanilang puso, ay yung mga taong nakikinig ng salita ng Diyos. And understand it. Pag napakinggan niya, nakinig ako eh. Magkaiba mo mga kapatid yung nakikinig ka sa naririnig mo lang. Kapag ka naririnig mo lang, wala po dong understanding. Parang nakikinig ka lang ng alingaw-ngaw. Ganun din sa tenga. Pero hindi maintindihan, ano ba yung sinasabi? Kaya po yung nauso yung chismis, ayan chismis, narinig lang nila yan. Pero hindi nila talaga pinakinggan at inunawa. Nung narinig nila, kung ano yung tumatak sa isip nila, yun ay kinalat nila sapagkat yun ang naunawaan nila. Pero narinig lang nila yun. Eh pag may nag-chismis ng ganun sa atin, may nagbigay ng chismis sa atin, tanungin mo kagad. Halimbawa, ang chismis ay, sabi ni si ganito, alam mo ba may ganyan? Teka lang, alam ba ni ganito yan? Paano mo nalaman? Sinabi ba niya? Siya mismo ba nagsabi? Nakita mo ba? Hindi. Narinig ko lang sa kapitbahay, ang lakas nga ng boses. Walang understanding. Walang pundasyon. Kaya salita ng Diyos mga kapatid, huwag natin gawin parang chismis lang na naririnig lang natin, pero hindi natin pinakikinggan. Pakinggan natin. Makinig tayo ng salita ng Diyos. Kung may pag-aaral ng salita ng Diyos, makinig tayo. Huwag mo lang yung naririnig ko lang. Sige, okay lang. Nagka-cellphone tayo doon, Sige, go on, Pastor, go on. Naririnig kita. I'm just doing something here. Abay kabila, may headset. Yung kabila, wala. My goodness. Pastor, binigay ko ang isang tainga ko sa'yo, ha? Binigay ko, naririnig kita. Okay lang naman, eh. Okay lang naman, pero sa Diyos ba okay? Oo, diba? So magkaiba po yung naririnig mo lang ang salita ng Diyos sa nakikinig. Kasi ito po sinabi ng salita ng Diyos eh. Yung mga tao nakikinig ng salita ng Diyos at naiintindihan nila, siya ang mga namumunga. Meron tayong makikitang bunga. Kaya mga kapatid, isa sa pinaka proof or manifestation o tinatawag na ebidensya na ang salita ng Diyos ay iyong pinakikinggan at iyong naiintindihan, ang pinaka-ebidensya niyan, ikaw ay namumunga. Namumunga tayo. Ano po yung pagbubunga na yan? Ano yung mga bunga na yan na mayroon pa sa atin? Ito po yung mga tinatawag na the fruit of the Spirit na nananahan sa atin ngayon, na de-develop, at paglaon, ito po yung lalabas sa atin mula sa loob, palabas. Sapagkat yan ay nabubuo. Nabubuo dyan yung tinatawag na love. Naiintindihan mo na ngayon, ano ibig sabihin ng love?
the Christian love. Yan. So, yan po yung pambungad lang. Yan po yung pag-aaralan natin mamaya. The Christian love. Na magmamanifest sa atin if we really understand and listening or hearing the Word of God. No? Talagang nakikinig ka. Nakikinig ako, naiintindihan ko talaga yung pinakikinggan ko, makikita yan sa application natin. Ano? So yan po yung isa sa mental discipline, mga kapatid. Hear the Word of God. Now, if we listen to those who already know Scripture, we will also begin to understand Scripture. Ano? May naghahayag ng salita ng Diyos na nakakaunawa din ng salita ng Diyos. Nasimulan mo makinig sa mga nakakaunawa ng salita ng Diyos. Ikaw mismo na nakikinig, magsisimula rin magkaroon ng pangunawa sa salita ng Diyos. At kaya sasabihin natin, kaya pala. Naiintindihan ko na kaya. Yun pala yun. Kaya naman pala eh. Diba? Naiintindihan ko na. Tama po? Kaya napakahalaga mga kapatid na minsan sa isang buhay natin, tayo po yung nagpapa-counsel o humingi tayo ng counseling sa mga nakakaalam ng salita ng Diyos. Lalo sa mag-asawa, pwede din magpa-counsel sa mga nakakaalam ng salita ng Diyos. O sa individual, magpa-counsel ka kung sa tingin, parang kailangan ko ng counseling. Kasi parang hindi ko na maintindihan yung sarili ko. Huwag na natin kapatid intayin na tayo pinalapitan ng counselor. Kasi mali ba ng counselor yan? Hindi po counselor ng antipolo, hindi po yan. Iba po ang trabaho ng counselor ng ating lungsod sa tinatawag na counselor ng salita ng Diyos. From the root word itself, counseling. Nagbibigay ng payo, nagbibigay ng mga advices. Tama po? Nagka-counsel. Parang sa radyo, daming mga counselor sa radyo. Nila Dr. Love, wala nang MOR kasi, di ba? Mga drama-drama sa radyo, tapos biglang tatawag, hihingi ng payo. Tapos yung nagpapayo, ang galing magpayo, pag sa kanya nangyari, bagsak din siya. Di ba? Kaya mga kapatid, din tayo sa nakakaalam, nakakaunawa ng salita ng Diyos humingi ng counseling. And take note kapatid, sa tingin mo kailangan mo ng counseling, huwag mo nang antayin yung counselor na lapit sa'yo. Lumapit ka sa counselor at sabihin mo sitwasyon mo, pwede mo ba akong counselor? Nangangailangan ako ng counseling ngayon. Usually yung sinasabi, nangangailangan ng counseling, nangangailangan ng kausap, nangangailangan ng makikinig. But remember this kapatid. Take note of this kapatid. Ang isang counselor ng salita ng Diyos, huwag kang mag-expect na ikaw ay ito-tolerate nito. So kapag yan ay counselor ng salita ng Diyos, walang toleration na mangyayari. Ibig sabihin kapatid, kung ikaw ay merong nagagampanang taliwas sa prinsipyo at kalooban ng Panginoon, taliwas sa katotohanan, taliwas sa katwiran, asahan mo ang pagsaway. Kaya minsan, may mga kapwa tayo mananampalataya, ilag sa counseling sapagkat ayaw masisita, ayaw mapagsasabihan na may mali sila. Now, ganun, pag may ganun kapatid, let me tell you this, that is pride. Pride po yun. And sabi ng salita ng Diyos, pride goeth before destruction. Kapag nagsisimula na sa atin ng pride, ito po yung nauuna, kasunod nito ay kasiraan. Yung sinabi na, mali na nga yung ginawa mo, at may nagsabi, uy, mali yan. Pero tinutuloy mo pa rin, ano bawan ka kayong mga ina? Alam ko yung ginagawa ko. Yun nga eh, alam mo yung ginagawa mo, kaya lang mali yung paraan mo. Oo. Diba? So, kapatid, we need to hear the word. Listen.
listen to those who already know Scripture. Kung ibig mo, maghanap ka ng, pwede mag-counsel sa'yo. Pwede ako, i-message mo ako, chat tayo. Pwede mag-usap tayo, through chat. Pwede sabihin mo sa akin, Pastor, magandang gabi. Kahit gabi na, o gandang gabi din. Bakit? Anong meron sa atin? Pwede ba tayo mag-chat-chat, Pastor? Sige ba? Kaya pwede punta ba ako dyan sa bahay niyo? Okay lang po ba? Sige lang. O pwede mo ba akong puntahan? Sige, puntahan kita. Pwede ba tayo libre kita sa Jollibee? Sige, gusto ko yan. O kaya punta tayo sa McDo. Pero bayaran mo, Pastor. Libre kita at choco. Sa labas tayo para matagal. Para lang magkaroon tayo ng magandang pag-uusap. O ibig mo ng kausap, ibig mo ng counseling. O may hingi ng counsel sa akin dati patungkol sa pag-ibig eh. Kaya sabi ko, tawag ko sa sarili ko ngayon, Dr. Love eh. Sabi ko, Dr. Love ako ah. Hindi, biro lang mga kapatid. Mahirap din kasi iba-ibang mga tao. Pero ang basihan ko mga kapatid palagi, wala akong iba kundi salita ng Diyos. Hindi po dito sa sarili kong kaalaman, sa salita po ng Diyos. Wala po ako ika-counsel kayo sa'yo, kundi ang salita ng Diyos. Bibigay ko sa'yo. Tama po? So we need to hear. Yan po yung mental discipline sa atin para maintindihan pa natin ang salita ng Diyos. Or some other sa ating pag-aaral. So hindi ko maintindihan to. Ano kayo ibig sabihin? O itanong natin sa iba, sa ating mga ate, kuya sa simbahan, na mas nakakaalam, mas nakakaintindi sa atin. Pwede natin may pagtanong. Walang masamang magtanong. Ang sabi nga ng NBI, ano po sabi ng NBI? Nakasubukan nyo na kumuha ng NBI clearance. Marunong ang nagtatanong. Magtanong lang tayo na magtanong. Tama po? And next mga kapatid, the mental discipline is that we need to meditate on the Word. Meditate on the Word. Meditation. In 2 Timothy chapter 2 verse 7. 2 Timothy chapter 2 verse 7. Nasabi po diyan mga kapatid, consider what I say, and the Lord give thee understanding in all things. Consider means, andyan na po yan. Consider, bigyan natin ng pansin. I-meditate natin, suriin natin maigi, aralin natin maigi. And another verse in Ephesians chapter 3. Ephesians chapter 3 verse 4. Whereby, when you read, ye may understand my knowledge in the mystery of Christ. Kung tayo po'y mag-aaral, babasahin natin, maiintindihan natin. Ano po ibig sabihin ng mystery dyan? Ay ibig sabihin ng mystery dyan, secret. Secret of Christ. Yung mga bagay na mas maintindihan pa natin, makilala pa natin kung sino ang Panginoon. Nowadays mga kapatid, kilala po talaga ang Panginoon sa puso sa panahon natin ngayon. Kilala. Maraming tao nakakakilala sa Kanya. Pag tinanong natin sa ibang tao, kilala mo ba si Jesus Christ? Opo, kilala ko si Jesus Christ. Diba? Siya po yung anak ng Diyos. Siya po yung Panginoon. Tama? Siya po yung nakapako na hanggang ngayon hindi na ibaba. Tama? Yun ang pangunawa. Pero yung mas lalong pagkilala kung bakit ang Panginoong Jesucristo ay bumaba dito sa lupa at nagkatawang tao at ipinako sa krus. Magkaiba po yung nagpapako sa ipinako. Ang Panginoong Jesucristo po ay ipinako at hindi po siya nagpapako. Ipinako siya ng mga taong ayaw maniwala sa kanyang tangan-tangan, sa kanyang daladalang mensahe ng kaligtasan at katotohanan. Kaya pinagbintangan siya na blasphemous o blasphemy.
Ano po ibig sabihin ng blasphemy? Sino dito mahilig oh my God? Kahit hindi related sa Panginoon. Sino dito mahilig na pag nagagalit, Diyos ko naman, sa inaraw-araw. O dito, sino dito may expression na kapag nagulat, kagaya ng Amerikano, oh Jesus Christ, what the? Meaning na blasphemy, mga kapatid, is taking the name of God in vain. Dinadala mo yung pangalan ng Panginoon sa walang saysay o kabuluhan na bagay. Okay lang mabanggit natin ang my God, kapag ang pinag-uusapan natin ay ang Panginoon. Pero kung tayo pinag-uusap lang, mga kapatid, ng mga walang saysay na bagay, my God, ano ba yan? Tuwan-tuwa tayo sa bading na si Vice Ganda. Oh my God! Aliw na aliw tayo, pero yun po ay mabigat na kasalanan. That is blasphemy. Ngayon na yun ang binintang sa Panginoon sa Kristo. Blasphemy daw. Kaya ipinako siya ng mga taong ayaw sa kanya. Ayaw maniwala sa kanya. Diba? So yun mga kapatid, we need to meditate on the Word. Paano natin nalaman yun yun? Sapagkat namin meditate natin ngayon ang salita ng Diyos. Hindi lang sa ganun natin kilala ang Panginoon. Kilala natin ngayon ang Panginoon bilang sariling Diyos na siya'y namatay. Namatay siya para sa akin. Inako niya ang mga kasalanan na dapat ay sa akin. At siya'y ipinako sa krus, tangan-tangan yung kasalanan na dapat ay sa akin. Pinagbayaran yung kasalanan sa krus ng Kalbaryo na dapat ako'y nagbabayad. At sa ikatlong araw, napagtagumpayan niya ang kamatayan, muli siyang bumalik para sa akin. Gayong, dahil sa akin, bakit siya napako sa krus? Dahil sa aking kasalanan at dahil sa pagmamahal niya sa akin. No? Sabi nga nung awitin, no one ever cared for me like Jesus. At sabi ng salita ng Diyos ngayon na pinakakilala sa lahat, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Who is begotten Son? That is Jesus Christ. That whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Na kung sino ang manampalataya, maniwala sa Panginoong Jesucristo, ang sabi ng salita ng Diyos, hindi na mag-perish, subalit magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. But God commended His love toward us while we were yet sinners. Christ died for us. Namatay siya para sa atin. Now, sabi ng mga pilosopo, bakit kasi siya nagpakamatay? Hindi po nagpakamatay ang Panginoon Jesucristo. Siya po'y namatay para sa atin, para sa iyo, para sa atin. Bakit natin nalalaman yun? Sapagkat nami-meditate natin ngayon ang salita ng Diyos, nakikilala natin kung sino ang Panginoon ngayon. Hindi lang siya yung nakikita natin na nakapako pa rin sa krus, mga kapatid. Sabi ng Biblia, hindi nagtagal sa krus ang Panginoong Jesucristo. Siya po'y ibinaba. Nabuhay muli. Nabuhay muli. Kaya kung mayroon tayong mga anklet ba tawag doon? O mga bracelet, necklace, na mayroon tayong krus, wala po akong problema doon. Basta yung krus mo, wala ng tao. Biblically speaking, wala na kasing tao yung krus. Bumaba na ang Panginoong Jesucristo doon, inilibing nila, sa ikatlong araw na buhay, nagpakita sa kanyang mga disipulo, bumalik sa langit. Kaya kung hindi masama yata yung krus, hindi yata pwede. Pwede kapatid. Kung gusto mo mag-necklace ng krus, okay lang. Pero sabihin ko sa iyo, hindi yan effective sa masamang engkanto. Hindi yan. Para proteksyon.
Okay, cross, tapos may pula sa likod. Hindi yan kapatid. Sabi nila, huwag ka lalapit sa akin. Promise, huwag ka lalapit sa akin. Kapatid, hindi ko rin. Paano natin nalalaman yun naman yun? Sa pamamagitan ulit ng pag-meditate at ang salita ng Diyos na mangusap sa atin. Now, if we meditate the word and obey what we learn, we will have a good success. Na-meditate natin, in-apply natin yung natutunan natin, good success. Natutunan ko ngayon ito eh. Kagaya po, para mas malubusan natin maintindihan. Ang iba sa atin nakikinig o nanonood ng mga nung meron pang channel to dati, ngayon ito sila, yung tinatawag na may puhunan. Alam niyo ba yan? Alam, every Sunday kasi, di ba? Meron silang ipapakita o magtuturo ng mga livelihood programs. Now, sa livelihood programs, mga kapatid, nagtuturo sila na sa maliit na kapital, pwede mo mapalago. Tama? Ngayon, sa maliit na yan, naintindihan mo ngayon, yung naintindihan mo, in-apply mo ngayon, na-i-apply mo ng mabuti, ng mahusay, at nagbigay ng assurance, yung napanood mo na maaari kang kumita dito kung magagampanan mo ng tama. Marami yung nagpatotoo ng mga gano'n, na-apply nila ng tama, nagtagumpay sila. The same with the Word of God, kapatid. Kung i-apply natin yung mga bagay na natutunan natin mula sa salita ng Diyos at sundin natin, kapatid, sabi ng salita ng Diyos, we will have a good success. Next, mga kapatid, if we meditate in the Word, we will be blessed and bring forth fruit in its season. Ikaw ay magiging mapalad at mamumunga. Ano? Hindi ka pinagpapala, kapatid, because you are faithful. Pinagpapala tayo because of its word. That is within us. The Word of God. See? So what we need to do, mga kapatid, is we need to develop a mind that can discern between good and evil, because the pathway to understanding Scripture is primarily obedience, not intellectual education. Obedience, kapatid. Discernment. Kailangan natin. And lastly, mga kapatid, is we need to share the Word of God. Share the Word of God. Share natin ang salita ng Diyos. So yan po yung mga bagay na, mga kapatid, na mental discipline for us to understand the Word of God. Amen? So yan po, dyan po matatapos ang ating pag-aaral patungkol po dyan. At sa susunod na Sunday, ay isa ulit pag-aaral patungkol pa rin sa pag-unawa pa rin natin ng salita. Amen? Tayo po manalangin, mga kapatid. Aming Diyos, nakita sa lahat, Panginoon, maraming salamat po muli, O Diyos, sa pagkakataon ito pinagkalabos sa amin sa iyong salita, siyang amin na pagsalusaluhan, na pagnilay-nilayan, at sa patuloy na paggabay mo sa amin, Diyos. Dalahin ko, Panginoon, muli na ikaw po muna sa amin pagpapatuloy sa aming preaching service. Patuloy na ikaw po mapuri namin, mapasalamatan at maitaas. Dalahin ko po, mga kapatiran, na wala pa dito, sila ipag-ingatan mo, patungo dito sa iyo, bahay pa ng bahay. Maging mga nakikisa ngayon ba, live stream, sila yung patnubayan ng Diyos. Maraming salamat, Panginoon, at lahat ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.